Hello, it's me. Darling girl, let's talk for good vibe. Hello mga kalingap, ka-love teams, ka-tandems. Mag-reaction na naman po tayo. Pero bago yan, i-shoutout mo natin si Kuya Val, si Ate Edna, si Kalingap Rab. Shoutout din sa Jomcar. Shoutout sa lahat na Kalingap partners, siyempre mga charity vloggers, mga ambassadors ng Landing Pad, mga reactors sa Kalingap, ito sa Karipa, kasama natin, siyempre, ang Karaba. Shoutout po, pag-subscribe po ang aking mga kasamahan. So, reactionan po natin itong vlog ni Kalingap Jomcar na duman sila kay Dan. Di ba po na alam po natin na pagdating nila ng Baguio, nag-stimulus sila sa Maynila at kinabukasan, binisitahan nila si Kalingap Dam. Alam po natin na to si Jomar at si Dan is talagang magkaibigan, no? Dati magkasama sila doon sa coffee shop, then lumipas sila ng apartment, naging magkasama din sila for 1 year ba yun? Or almost a year. Basta matagal-tagal din yung samahan nila sa apartment, di ba nga po? So, nangyari dito, na dati ito si Kalingap Dan, siya yung mahilig mag-fast talk, mag-interview. So, ang dito, nangyari ngayon is, ito si Jomar ang nag-interview kay Kalingap Dan. Siyempre, nauna yung kumustahan, no? Kumusta kayo dito? At siyempre, normal yun na. Sa Maynila ngayon, si Dan is tuloy pa rin yung pag-charity niya, pero iba na yung pag-charity niya sa Maynila compare sa Dait. Kasi sa Dait, binabalikan pa yung mga beneficiary. Dito sa Maynila, siyempre daw, minsan nakikita daw ni Dan na hindi pwede maghinto kasi malayo ang U-turn, no? So, minsan may nadadaanan siya ng yung mga sa squatter lang, nasa tabing kalsada, tinutulungan. So, mayroon talagang hindi nababalikan. So, every day, vlog ni Kalingap Dan is iba-ibang klaseng tao. Minsan daw nahihiya siya. Gusto niya patago kasi siyempre baka sabihin ng iba nagatasan, no? Ganyan naman talagang iba. Iniisip nila na yun, gatasan, no? Ayan po. At ito nga po, no? Yung diyan sa Maynila ngayon parang may business na sila ni Jenny. Nagla-live selling sila sa YouTube, sa Facebook. Hindi ako nakakamain kasi minsan sabi ko, hindi ko kaya. Minsan din, para bang nahuhuli ako pag may gusto ako. So, maganda naman yung mga binibenta nila, no? At ito rin si Jenny, parang may negosyo din siya ata ng, beauty product or kasi sabi niya sa akin, tita, pag nakapunta kayo ng Maynila, dumaan ka sa akin. Talagang yan si Jenny, mabait yan. So, sana, pag makapunta ng Maynila, makadaan ako kay Jenny. Parang kita din yung negosyo niya, di ba po? Baka makatry tayo or ano bang kaganapan po. So, magpaparinig lang tayo ng mga short clip, hindi na ako mag-crap, para hindi na ako mag-edit. So, para magpaparinig lang tayo ng mga short clip. Nandoon na viewers na hindi ko kilala dati. So, parang pinapalitan namin sa YouTube. So, parang ang sabi dito, no, panoorin yung vlog ni Jomar. Parang ibang beneficial ni Dan, katulad niya ni Christian as ni Tristan na magkapatid, para bang, kasi di ba may sponsor na sila, parang inadapt na sila talaga ng paparan. So, ang ginawa daw is, binablog nila ni Christian yung kung anong activities nila sa school, sa bahay. Then, pagkatapos, binibigay kay Dan. Si Dan ang nag-upload. Kaya pala nakita ko na ito si Christian, ang panganay, nagla-vlog, naglalakad, nagve-video. Yun pala, no? So, siya nagla-vlog sa sarili nila, binibigay kay Dan. Siya nag-upload. Oh, ganda, di ba po? So, may isa pa daw na beneficiary si Dan na ganun din. So, I don't know sa ibang beneficiary. So, ayun nga, tungkol yun yung update sa buhay namin dito sa Maynila. Forward natin. Pero nakita ko, buti yung kabala. Hindi, magkapatid. Forward pa natin. Pasok siya pang Palawan sa magkapatid. Pero yung pag-aaral ng Christian, college siya nag-promotion. Mag-forward pa natin. May marating program nila. So, parang hindi di ba? Parang nakakatawa. Ang gawin kasi balik ako. Kasi gusto ko talaga. Ramdam ko sa sarili ko na yung gusto kong gawin na tumulong. Lalo na lumipat ako sa Manila is mas naramdaman ko yung maraming... Parang nag-hot speed po tayo kasi parang siyempre 22 minutes reaction natin. So medyo mahaba-haba. So meron ng mga part dito na kukunin natin na magandang pag-usapan. Sinusubukan yung mga patas or kung ano yung mga pwede ko gawin lahat. Kung ako yung pag-challenge. So yun bro, ano masasabi mong challenge na ginagawa ko sa pag-challenge dito sa Manila? Ako nakakaiya ako pag maraming tao, lalo na public. Mas gusto ko yung nakatago yung camera. Oo nga, itong sabi niya na ayoko sabihin ng mga tao nagatasan. So parang gusto niya nakatago na yung camera. Sa yung mga gusto ko na makikita ko. So yun, susubukan ko na mag-ikot-ikot dyan. Hindi ako sa kasi natatagpuan. Dali ko lang yan. Forward pa natin. Pero, kung saan nila makita bro, since dito ka na sa Manila, lumayo ka sa mga tao nga sanayan mo sa dahil sa probinsya. Kung sa relasyon mo sa kanila. Pwede niya para sa mga pwede mo doon. Di ba napanood mo yung paggamit dati? Nagano kami yung shot or sagot ko yun. May tanong doon na sino lang yung nakausap ng K-Boys. So, sagot ko doon, wala nagkakachat ko. Naman sa akin nagchat. So, dito yung, alam na ba yung vlog nila ni Ana, ni Jenny, na may question doon na nabasa sila, no?
So, siyempre, tinanong ni Jenny, ni Han, ito si Dan, kung sino ba nakaka-chat mo. So, talagang totoo lang siya. So, nabanggit niya na si Jomar talagang lagi na nakaka-chat. Marami naman. So, siyempre, ito si Jomar siguro kasi naging busy-busy na si Jomar. So, si Jomar siguro ang laging nag-hello, kumusta ka bro? So, siyempre, kung anong totoo yan, sasabihin niya. O, di ba nga po? Bakit kayo hindi chat? Kung wala nag-chat ng walang kamusta. So, minsan din nag-chat si Dan, si Jomar daw nangungumusta. Yung sa tanong mo, kung sa relationship, o ano yun, sino yung, I mean, kung saan ang relasyon mo, siguro sa, kahit man ako mamaya, pero isa sa mga, kahit malayo ko sa inyo, hindi naman natulad ng dati na, lagi ko inakausap. Pero feeling naman, once makita kita ulit pa rin, ay na, yes, na to pa rin yung naging banding natin. Sadyang, hindi mo lang talaga sinakasal talaga. Ingat ko na lang din. Normal talaga pag makalipat ka na, no? Ako kasi ilang beses din kami lumipat. So yung mga best friend ko dyan, pagka nakalipat na, yung hi, hello, oh, si, kumusta? Okay lang. So ganun lang. Mga next day, ganun pa rin, sis, musta ka na? Okay lang. Parang ganun lang. Parang nakasanay na yung okay lang, ganun. So wala na yung mga, iba talaga yung magkakasama na kayo, no? Kasi nakikita kayo ng mga parents mo sa school, may mga chikahan. Pero pag naghiwala na kayo, hanggang ngayon, no? Kung saan kami, sa Maynila, sa Cebu, o sa Iloilo, sa Butuan, kumusta ka? Di, sagot mo, okay lang po. So, ganun. So, may pagbabago talaga pag nakalipat ka. So, dito, nung makalipat na sila Dan, normally na busy na sila sa trabaho. So, nawala na yung mga communication na lagi-lagi, nakikita kayo. Kasi iba na talaga yung mundo mo, iba na talaga yung community mo. Ano sila ka-chat? Kung dyan minsan, I-forward pa natin. so ito na lang. Pag nagtsatsaga. Si Jomar daw nagtsatsaga na ano. So, hindi naman, parang joke lang yan. Pero ito talaga si Jomar is very close ni Dan. Doon pa sa diet. Yung nagtatanong ko daw sa ganito. Dapat ka naman bro, siyempre malayo ka man bro sa ano, pero alam natin kung ano nangyari sa inyo bro dito. So, pag-explain lang bro, ano bang ano yun? Ano bang ibig sabihin mo doon? Ano naman daw kasi, normal lang na magkaroon ng tampo sa isang tao. So, dito kasi, naalala natin ba yung may tinanong si Jenny na, nagtatampo ka ba kay Kalinga Prab? Ang sumagot niya, nagtampo. Kasi normal yan, no? Katulad yan, no? Example, magtanong sa akin, example, may mga Q&A, so talaga magsasabi ka ng totoo, no? Example, tinanong ka, darling, nagkatampo ba kayo ng mga anak mo? Isipin sabihin mo, yes, nagkakatampo kami. O, ganun yun. Nagkakatampo ba kayo ng asawa mo? Nagkakantampo din kami. So, normal yun, no? Pinsan, magkapatid, mag-asawa. Pero iwan ko pa kung ba't binigyan ng big deal ng iba, no? Yung sagot ni Dan na nagsabi naman siya ng totoo, hindi mo yung perfect. So, hindi ibig sabihin na nagsabi ka na nagkatampo kayo is nag-away na kayo, galit ka. Iba kasi yung pagtatampo eh. Iba yung magtatampo. Example, no? Bigyan ko ng isang pagtatampo. Masama ang pakiramdam mo, hindi nag-chat yung kaibigan mo, no? Nakita mo naman na, sabi nag-selfie ka, nakita mo naman na may sakit ka, so parang nag-sin lang, hindi man lang nag-hawayo. Pagtatampo yun. So, ano pa pagtatampo? Dumaan siya, yan na may pupuntahan, bakante ka, hindi ka maniyaya. Maraming klase ang pagtatampo, pero yung pagtatampo, hindi ibig sabihin na kaaway mo siya, galit ka, no? Normal po yun. So, yung pagsagot ni Dan na kung nagkatampo ba kayo ni Rab, oo, nagkatampo. So, normal yun, no? Nagkakantampo kayo magkapatid, minsan nagkatampo kayo mag-asawa, nagkatampo kayo magpinsan, nagkatampo kayo ng coworker mo, nagkatampo kayo ng boss mo, normal yun. Pero binigyan kasi ng yung big deal. Hindi ko na yung na-reactionan yung time na yun kasi sabi ko, ayoko dumagdag, no? Kasi para sa akin, hindi big deal yung sagot ni Dan na nagkatampo. Kasi talagang normal po yun sa buhay. Pero binigyan ng meaning eh. Ano naman, hindi ko naman ginagawang big deal yun. Normal yung tampong bilang magpinsan lang. Normal na tampo bilang magpinsan. So, mag-forward pa tayo. Next pa kayo, nagkakaroon kayo pala. Actually, yun. Meron siyang ginawa yata kasi niya yung screenshot ng phone namin. Sila niya natin Indred. Ito kasi hindi natin Indred. Na parang sabi ko, minsan huwag kang mag-isip na baka... So parang bang naisip din para ito, no, baka magka-antay si Dan. Pero para sa akin, hindi yan mangyari na maging antay si Dan. Kasi wala naman tayong nakita na dahilan na magiging antay siya. So dito sa interview ni Jomar, para bang may nasabi din si Dan, si Jomar na, ngayon ko lang nalaman dito sa vlog na natanong ni Jomar na parang may issue na habang sila ay nagla-live selling, may nag-mine. So, naantay. So, yun ang mahirap, no? Katulad ko siguro, may bibili ng gamit ko, no? Itong mga bag ko na antay. Gusto negosyo yan. So, anong gagawin ko? Nakita, sampo, nag-mine si no? Mama ni Tikio, nag-mine ng bag ko na crochet kasi nagustuhan niya. So, anong gagawin ko? Hindi ko sasagutin, hindi ko bibintahan dahil antay siya. Yan din ang minsan nakakalungkot isipin. Para sa akin, negosyante ako. Talagang kailangan ko ng business. Hindi ko naman hihingin yung pera sa antay. Negosyo yun. Diba? So, ano kaya? I-entertain ko siya. Kaya comment kayo mga kalingap. For example, nagbibinta ko ng mga crochet product ko. Tapos may nag-antay. Kayong sumagot, no? Anong majority? Nag-mine siya ng bag ko. Tapos, bibintahan ko? I-bla-bla ko? I-ignore ko?
business yun eh. Gusto ko makabenta. Pero hindi ibig sabihin na kakaibiganin ko siya. Sige nga, comment kayo. Nag-mind siya. Bibintahan ko? O i-ignore ko na lang yung comment niya? Dahil antay siya eh. Sige nga, comment nga kayo. Antayin ko yung sagot ninyo. Papunta lang ako, tigpalik ko lang kasi sabi ng antay. Parang kasi gano'n din naman siya pumasok sa live namin is like, nag-mind siya, walang ibang sinabi, walang ibang sinabi about sa pagiging antay. So yun lang, no, wala na ibang salita, wala ibang ano, nag-mind siya, tapos customer service, kung ginagawa sa negosyo, ang binibenta natin is yung product, hindi naman tayo, di ba? So, Toma, no? Hindi tayo, no? Yun, nag-mind siya ng produkto ko, tapos hindi naman namin usapan yung kalingap, hindi yung sarili namin, kundi yung product ko. Ay, nakakalungkot. Kaya comment nga kayo mga kalingap. If ever ka, kasi baka mangyari yan, no? Comment nga kayo. I-entertain ko yung antay na bibili ng aking mga crochet product or i-ignore ko. Kasi katulad nito, may nag-mind sa live selling nila kalingap da na antay. So, parang binintahan nila. So, na-issue pa lang. Ngayon ko lang nalaman, no? Antay. Bumili, nag-mind. Hindi ko to alam, ngayon lang. sila kung magustuhan nila tayo, pero naging ibang lugar ito. Sure, yung parang lahat sa kayo sa mga decision namin. Pero yun ako yung parang naging provider. Pero lahat naman kami nag-share kami. Pero yun nga parang, yung parang hit nga, yung parang tama. So malaki yung naging growth ko, simula din yung automatic skill, yung pagiging, ano ko personality ko, pagkatap. So dito sa Maynila talaga kasi mahal ang cost of living dyan, mahal ang apartment, ang condo, bilihin banana cue, isang piraso, no, mahal yan. So lahat bilihin talaga mahal dyan. So, magbabago ka talaga. So, nakita dito talaga ang sikap ng mag-asawa. Silang dalawa talaga, si Jenny, si Dan. Talaga yung pagsisikap nila sa dait, doble-doble na dyan sa Maynila. So, nakita mo yung samahan nila, yung tulungan nila. Masipag. Nagkaroon naman ng maturity, ang dami ng adjustment na bago na wala sa... maturity. Tama yun yung mag-adjust ka rin. Yung pagka-maturity kasi katulad niya, no, tatay na siya. Sa Maynila, maraming magbabago, no, dalawang anak ni Jenny. So, yung pagsisikap na pagkahanap buhay, mamamatured ka, sisipagan mo. Kasi yung ilang taon na lang, mag-aaral na yung anak nila, di ba? So, talaga, mamatured ka talaga pag may family ka na. Yan ang pagkakaiba ng binata at saka may family. Isip bata pa kasi yan eh. Kasi kilala nila tayo, makulit. Pero yun nga, responsibilities, obligations, yun yung mga talagang adapt na talagang mas nagano sa atin to be a better person. Masabi mo bro, na-overcome mo na bro yung gano'n. Paperwork pa natin. Yung mga adjustment at mga natutunan na talagang hindi ko in-expect na dati gagawin ko tulad ng pag-aalaga at paligo, rosin, mga bro. Marami siya natutunan kasi, di ba? Tatay na siya, so alagaan yung baby, mga papakainin, bibihisan, yung binata ka, tinitingnan mo lang yung pamangkin mo habang lilinisin ng kapatid mo, no, binibisan. Pero pag yung naging tatay ka na, nanay ka na, yung responsibility ikaw na maghandle. So talagang malaki ang pagkakaiba pag naging magulang ka na. So ito si Jomar, yung kere-kere mo lang ng mga bibi ng mga kasamahan mo, no, kere-kere mo lang. Pag yung naging tatay ka na, doble-doble ang responsibility mo, hindi lang kere-kere, papatulugin mo yan pag umiiyak, ha. Tapos yung asawa mo si Carla, pag una si duty, ano ba dyan? Tapos may business ka pang asikasuhin, naku, Jomar, habang maaga, paghandaan mo yan, no? So, dyan na lang po ang ating reaction dito kay Dan at kay Jomar. Medyo may ilang minutes pa dyan na usapan. Panoorin po ninyo ang vlog ni Kalingap Jomar dito sa interview ni Dan. Marami kayong matutunan dyan, no? Sa friendship, sa Kalingap, sa business, sa pagiging tatay, sa pagiging charity vlogger. Marami kayong matutunan dito sa interview ni Jomar kay Kalingap Dan. So, hanggang dito na lang po. Shout out sa lahat ng sumusuporta sa Jomcar. I-shoutout natin Jomcar fans for life, solid Jomar supporter. Jomcar 23 solid group. Team Jacqueline, shoutout. Team, kina Tess Marias International, kina Ma'am Alin Malola, shoutout. Kina Silon, Virgie, Hermania, Lucille at Tigleda, shoutout. Sis Conica, shoutout. Miss Sis, shoutout din kay Mercedes Lacayen, yan, shoutout. Shoutout kina Ma'am Nancy, kina Laveron, sina Ma'am Melissa, shoutout. Shoutout din kina sa Team Hopia, kina Ma'am Lynn Sapado. Thank you sa pagmay ng ating product at sa iba pa po dyan. God bless you all and see you on my next reaction video. Ingat po kayo lahat at I love you all. Bye-bye and paki-subscribe, okay? Paki-like po ating video at don't skip ads. Ingat po kayo lahat. Bye! Vlog ang boses ng Jomcar, pinkalingap ang sigaw ng nangangailangan ng tulong.